Sobrang talamak talaga ng mga maling impormasyon nitong Facebook na to. And isa dito, sabi ni Julius Esquivel, sana naglalaro pa rin siya ng Pi Network, na estudyante daw nitong may-ari ng Pi Network, itong si Vitalik, itong founder ng Ethereum. So ibig sabihin, kung estudyante, magaling daw siya. Probably. Kaya baka daw umarangkada yung price nito up to 100 USDT to $600, di ba? Ang isang coin, di ba? Kaya kung wala ka doon Pi Network, magmina ka na habang di pa reach yung 10 million pioneers, which I think reach na by this time. Pero, hindi natin alam, ano bang nangyari dito? Parang, sana okay pa kaya itong si Julius Esquivel, di ba? So, grabe, di ba? Wow, kaya pala expected pala. Expected. Tignan yung mga hike yung mga ganitong klaseng tao. Wala man lang Dior, di ba? Wala man lang, wala man lang invest what you can afford to lose, wala man lang at your own risk na mga download. Talagang expected niya na, di ba? So, yun nga, di ba itong Pi Network na to, ang tagal-tagal na, nakadalawang bear market na, wala pa rin halaga yung coin, wala pa rin use case masyado yung network nila, hindi naman ginagamit ng tao, lahat puro mine lang, di ba? So, anong tingin nyo dito guys? Sa tingin nyo ba, about $500 ang isang Pi Network? Sabi ni Julius Esquivel. Okay, eto ang tingin ko Brad, makinig ka. Una, ang Pi Network application ay hindi gaming application para sabihin mong nilalaro, okay? Mali ka na dun Brad. Ang Pi Network ay isang community project na kung saan iba't ibang pioneers ang nagsama-sama para suportahan itong project na to kasi community nga pinag-usapan dito. Pangalawa, walang investment dito. Ito ay community project na lahat ay pwedeng sumali. Hindi mo kailangang mag-invest, maglagay ng pera. Kaya wag mong sabihin sa amin yung pinagsasabi mo every time mag-promote ka ng scam na project na invest what you can afford to lose. Hindi yan applicable dito sa Pi Network. Tandaan mo yan. Okay? Invest what you can afford to lose. Okay ka lang? Yan lagi mong sinasabi pag nagki-create ka ng mga scam na projects sa mga viewers mo. Huwag mong sabihin dito. Okay? Pangatlo, huwag mong sabihin sa amin na mag-Dior or do your own research kung hindi mo ginagawa. Una pa lang Brad, hindi mo na alam ang pinagsasabi mo about Pi Network. Yung comment na yan, binanatan mo pa talaga ang isang pioneer bro. Bilang isang creator Brad, i-check mo, mag-research ka kung totoo ba yung pinagsasabi niya. Mag-base ka kung anong nakalagay dun sa website ng Pi Network. Meron ba nakalagay na ganyan o wala? I-check mo kung eto bang post na to ng isang pioneer ay totoo. Compare mo dun sa white paper. Kasi gumagawa ka ng content mo, nagsasabi ka na kung ano-anong pinagsasabi mo about Pi Network, wala ka namang basihan kung yun ay totoo o hindi. Pangatlo, ikaw ang mag-research muna bago ka mag-produce ng content mo kasi delikado yan Brad, okay? Sabihin ko sa'yo bakit delikado. Una, anong ginawa mo? Okay? Nagtingin ako dun sa YouTube channel mo, prino-promote mo ang Crypto Legion. Di mo ba alam na scam yan? Tapos sinasabi mo sa amin mag-Dior kami. Baka mas maganda ikaw muna mag-research ng project bago mo ilabas o ipakita sa mga viewers mo. Di mo ba alam na yung smart contract nila ay pwedeng i-change ng creator? Anong ibig kong sabihin? Kung sinong gumawa sa game na yan, yung developer, pwede niyang i-change yung smart contract kung ikaw nag-invest ka ng malaki. Ngayon, pwedeng gawin ng creator dyan is i-hold yung withdrawal. Ibig sabihin, di mo pwedeng ma-withdraw yung token mo at i-convert mo into different currency. Kayang gawin yan ng creator dun sa smart contract. Yan yung mga problemang project na talamak ngayon. Na akala mo, smart contract, dapat ang smart contract ay naka-laid out na yan at hindi na pwedeng mabago yan. Kaso lang, may mga ibang projects na ginagawa nila, pwede pa nilang baguhin yung smart contract kung gusto nila. Para anong dahilan? Para iskamin ang mga investors. So, ang nangyari dun sa Crypto Legion na ipinopromote mo, ganun ang nangyari Brad. Paano ko nasabi? I-check natin. Ano yung ipinopromote mo? Ito, Crypto Legion's Bloodstone. Anong nangyari? Ayan, dead project na 99. Negative 99 na siya Brad. Bagsak na bagsak. Bakit? Tignan mo dito. The following token has a variable tax function on the smart contract to change the tax rates post-deployment. Nagbabala ang CoinGecko na may problema yung code nila sa smart contract. Pwedeng baguhin yan ng creator o yung developer ng game. At ikaw, todo ka promote, hindi lamang isang video, kundi ang dami Brad. Kaya, pag sabihin mo sa amin na mag-Dior kami, tapos ikaw hindi ka nagre-research, parang may mali. Eto, andito tayo
tayo sa CoinMarketCap, ganun din, smart contract of the following asset can be modified. Pwede mabago. Pwede pasukin ng developer at baguhin niya. Kumusta naman ang mga pinopromote mo, Brad? Kung nag-research ka ba talaga dito bago mo sinabi, bago ka nagbuka ng bibig mo at pinanood ng mga viewers mo? Okay lang sana kung isang video lang ginawa mo to pero ang dami, Brad. Kaya dapat mag-research ka muna. So wag mong sabihin sa amin na itong taong to hindi man lang nagdidiyor, itong mga taong to hindi man lang nag-invest what you can afford to lose, itong taong to hindi man lang nakita yung risk. Anong pinagsasabi mo? Napapakinggan mo yung sarili mo pag sinasabi mong ganun? Pakinggan mo muna para bigyan kitang konti about Pi Network. Hindi siya game. Isa siyang community project at pwede kang pumunta dito sa kanilang website at intindihin mo kung ano ang Pi Network. Isang blockchain project siya. So pwede mo makita dito ang mga transaction na nangyayari. Ayan. Okay, pakita ko sa'yo para maniwala ka. Ayan. Nandito tayo sa mainnet. Pwede mo ma-check yung mga transaction na nangyayari dito. Okay? So next time, Brad, okay? Sabihin ko sa'yo, pag gagawa na akong content mo, kahit hindi Pi Network, kahit mga ibang project, mag-research ka before mo ibuga o sasabihin sa mga viewers mo. Kasi delikado yan eh. Example ko nga, yung Crypto Legion, Brad. Kailan lang yung Crypto Legion, di ba? Nag-research ka ba dun? Pero tignan mo, lagapak na siya. Ang creator nga nitong Pi Network, nagpapakilala yung Crypto Legion, mga nguyen-nguyen. Bisitahin natin yung website ng Crypto Legion mo. Di ko alam kung saan ginawa to, pero parang Binance ata to. Asan ang team dito? Ayan ang team. Tignan mo ang team nyo. Wala man lang talaga. Si Danny lang. Basta Danny. Sino tong Danny? Hindi mo natanong yun. Kasi karamihan ng mga creators ng ganito, NFT games, play to earn, hindi sila nagpapakita ng mukha or nagpapakita ng social media account. Bakit? Kasi alam nila yung gagawin nilang project ay cash grab lang. Ano yan? Basta Danny nila. Ang dami-daming Danny dito sa buong mundo ah. Danny is the cryptocurrency expert. Para ang dami dito ah. Para ang dami sa Pilipinas ang crypto expert. Ito naman. Sino man to? Shark. Sinong shark? Ang dami-daming shark sa ocean. Diba? Di mo na-research to bago mo sinabi na bakit ganito yung team. Samantalang yung Pi Network ay makikilala mo kung sino ang team. Pwede mong i-research, may mga videos siya, nag-explain siya about Pi Network para kung gusto mong intindihin. Pakita ko sa'yo. Nakita mo, eto ba yung nang-scam na project na hindi man lang kumuha ng investment dun sa mga taong sumali? Eto ba? Brad, magkakaiba ang approach sa cryptocurrency. Eto, kakaiba yung ginawa niya. Kumuha siya ng funds para ma-bootstrap itong project ng Pi Network hindi sa mga retail investors kasi alam niya mahihirapan ang mga retail investors suportahan pag involve ang money. Saan siya kumuha? Sa mga private investors sa Silicon Valley. Kung di ka maniwala, merong video dyan, panuurin mo. Okay? Interview ng founder at isang NBC, di ko alam, NBC producer. In-interview siya. Para maintindihan mo ang Pi Network, dito mo makikita paano nila ginagawa yung project. Explain nila sa inyo kung mahilig naman kayo sa code, kung talagang crypto expert kayo, dito nyo maintindihan. Kaya nga ini-encourage ko kayo kung isa kang creator against sa Pi Network tapos gagawa ka ng content based lang sa comment, pasukin mo muna to at basahin mo yung white paper nila para maintindihan mo. Compare natin dun sa pre-promote mong project na Crypto Legion na ito. Okay? Nung inopen mo yung Crypto Legion, okay? Nung syempre alam ko may nag-message sa'yo, oy bro, paki-promote nga to Brad kasi ang ganda-gandang game ito. Okay, magkano? Syempre binigyan ka kung magkano ang fee mo, okay, sa pagpo-promote sa mga game na yun. Kasi ako din, may mga nagsisend sa akin ng mga email, pero alam ko mga scam na yun, kaya hindi pinapatulan. Okay? Ngayon, pinatulan mo. Dapat i-check mo muna. I-check ko muna. Sino ba ang team dito? Pakisend yung link para i-check ko. Ngayon, pag ganito sa akin, napakita, ganito ng team, Danny, founder, isa siyang crypto expert, 20 years of experience sa blockchain, pero wala man lang social media account, di mo ma-check kung anong pinaggagawa niya sa buhay niya, kasi kailangan yun eh. Pag ako mag-invest, ilalagay ko pera ko sa kilala ko. Pero pag ganito, Danny, ang daming Danny sa buong mundo ah. Sino Danny? Ano ba? Legit ba talaga to? Hindi mo natanong yun. Ganun sana, Brad. Okay? Kaya, sasabihin ko sa'yo, kung ikaw, sasabihin mo sa amin na Dior muna. Huwag mong sabihin sa amin yan kung ikaw, hindi mo ginagawa yun.